Magandang araw sa iyo, sa inyong mga subscriber natin. Alam nyo, ang daming lalo na dito sa panay ako pinagalitan ng asawa ko. Kasi, intindihin lang ninyo. Kapag nagbablog na ako, lalo na sa part na dito ng usapin na Pilipinas, usapin panggobyerno natin doon sa Pilipinas, itong asawa ko galit na. Pero, tapusin lang ninyo yung vlog kasi marami tayong kasi kapag dito kayo nakinig sa Kaybay, dito kayo nag-subscribe kayo at saka nagpa-follow kayo, alam nyo, sasabihin ko sa inyo, hindi magtatagal, tatalino kayo. Dahil andito lahat ng sa atin, dito lahat ng pilisupo, mabuti, ganyan. So, marunong tayo kumbaga humarap sa kanila. Ito yung pinaka-paksa dito natin ngayon. Kasi hindi ako titigil dahil alam nyo, mga mahal ko yung mga tao. Kasi, bihira lang tayo nabubuhay sa mundo. Tapos, yung buhay natin, mapunta pa doon kumbaga sa maling tahak. Hindi pa doon sa matinong bawal dito ang magkakamali habang tayo nabubuhay. Kasi, hindi to basketball na may ribansa. Kaya challenge ito, kailangan good shot palagi ang tira natin. Ngayon, ang dami kasing may mga sa akin, may mga comment kasi sa akin tinitira ko yung government ng Pilipinas. Tapos, yung mga namumuno, basta kung sino yung mga panggobyerno na mga mali. Sino daw ako at saka wala naman. Wala naman akong ordinaryong tao ako. Pero ito yung team kumbaga ng ordinaryong tao na nagbibigay sa kanila doon sa pwesto. Kung kaya sila andun sila sa panggobyerno kasi pinipili ng mga ordinaryong tao kasi pinadaan kumbaga dito sa pinilian, dito sa eleksyon. Kaya pinili natin sila means we have our right to give na magbigay tayo ng katarungan, magbigay tayo ng reaksyon doon sa kanila. Kasi kung ang Senate, isang departamento ng pambabatas o kaya ang ibang departamento na iba rin ang nila doon sa batas, mga kapulisan, mga Congress, House of Committee. So, yun. Halo yan. Magkakaiba ng departamento. Pero, tayo ang dahilan kung bakit andun sila sa So, ang pinakapaksa natin ngayon, medyo natagalan ko yung intro dahil yung mga tao kasi hindi pa umaabot doon sa punto, bumibitaw sila ng biyo. Kasi maganda to, susundan ninyo. Kasi gagaling ang utak ninyo yung kung hindi masisira, titino. Ganito yun. Ang pinakapunto natin dito, di ba napansin ninyo na si Kibuloy, pinatawag ng Senate, humarap ayon doon sa nakita natin ng mga vlogger din sa siyempre totoo naman yun, alangan man ma-edit yun sa vlog at saka yung sa picture at saka yung lahat na edit, totoo yun. Siyempre tayo na mga taong Pilipino, tayo dito kumbaga yung mga nagdidiscover kung anong nangyayari doon sa bansa natin. Pinapaharap kumbaga si Kibuloy ng Senate na para sagutin niya yung mga aligasyong mga sinasabi sa kanya. Sa totoo nga, yung mga medyo controversial talaga. Kasi isipin mo, isang pastor ng Pilipinas na kagalang-galang na tapos paharapin niya din sa ganyang mga reklamo na katulad yung mga ganyang, lalo na mga masilan yung reklamo. Part ng babae. Alam niyo, sa lahat kumbaga talaga ng kasong mahirap talaga ilaban, lalo na kung ma-involve ka dito sa babae, mga rape, mga hindi natin sinabing nag-rape si Kibuloy, mga rape, tapos reklamo sa ganyang babae, napakahirap. Maganda pa kung na-involve ka dito sa krimen. Maganda pa kung nakasuhan ka, pinatawag ka kasi napatay yung tao. Maganda pa kung pinapatawag ka dahil nakasuntok ka sa tao. Kasi alam mo, iba-iba ang dahilan yan. Nasuntok mo yung tao dahil sa inis mo sa kanya, dahil maraming dahilan. Hindi siya nagbayad ng utang, naasar ka sa kanya, o kaya lasing siya, pinaano kanya, sina-challenge kanya na napuno ka, na bullshit ka, maraming sources. O kaya nakapatay ka dahil
dinipinsa mo yung sarili mo dahil kung hindi mo siya pinatay, maaaring ikaw ang namatay. Kaya pinipili mo na lang na mapatay siya kaysa ikaw yung sa sementeryo. Siya na lang yung sa sa sementeryo, ikaw na lang yung sa kalaboso. Total, may tinatawag pa na Ngayon, ang kailangan dito kasi sa kay Kibuloy, usapang usapang ordinaryong tao na nag-observe tayo doon sa kanila. Kung totoo nga naman na yung binigay sa kanya ng mga problema, kasi serious matter yan na hindi niya pwede basta-bastang iisnabin yan, na walang kwenta, na hindi niya papansinin, dahil nakakahiya. Isa siyang napakalaking uri ng tao na huli, kumbaga huli man, parang ganun. Tapos bibigyan siya ng ganyang record pagdating doon sa mga ganyang uri ng mga report sa babae. Di ba? Hindi maganda. Kahiya-hiya yung sarili mo, matutunaw. Kaya nga ang sinabi niya, hindi siya humarap doon sa Senate dahil sinisiraan lang siya. Siya daw yung appointed son of God. Tapos binalasubas nila ang desisyon ng Diyos. Ganon, di ba? Mga ganong banat ba niya ng mga salita? Sus, kung isipin mo. Let's say, kasi mahirap yung tao na makumbinsi ng isang tao rin, gaya niya, na naniniwala sa kanya. Kasi sa diretsong salita, marami talagang tao na hindi naman talaga nakugusto sa kanya, pero marami rin nakukumbinsi. Yung mga bagsak kumbaga na pag-isip, nakukuha niya yun kasi paniwala niya na siya yung appointed son of God. Hindi siya appointed son of God. He is the son of a bitch. Yun yung Ngayon, kung totoong may kapangyarihan siya doon sa kanyang dahil appointed son of God, bakit mag-appointed yung nang walang kapangyarihan? Di ba? Kung totoong may kapangyarihan siya, sagutin niya yung doon ng Senate, investigasyon sa kanya, kasi yung mga tao nag-doubt sa kanya na siya malaking may problema siya doon sa kapwa-tao kung yung mga negative na sinasabing reklamo dyan. Dahil kailangan mailinaw niya doon sa mga taong Pilipino na yung sa kanya, aligasyon, bintang. Hindi totoo, fabricated story lang yon para siraan yung kanyang uri ng pagkatao, siraan yung kanyang puri. Ililinaw niya doon sa Senate na hindi totoo yun. At saka pangalawa, ba't siya mamoroblema na sinabing pinagbintangan siya? Kailangan pa ba niyang i-hard talk explanation sa bawat isang tao na maintindihan siya? May kapangyarihan siya. Yung kapangyarihan dapat ang umiiral na para ililigtas siya doon sa kahiyaan. Hindi yung sinasabing makipaggitgitan siya. Hindi siya magpapakita doon sa mga taong nag-iimbestiga sa kanya. Ayaw niya humarap doon sa katotohanan kung ano yung dapat niyang harapin. Magtatago siya, di ba? Bakit ka magtatago? Kung totoong may ikaw yung anak ng Diyos, ikaw yung binigyan ng kapangyarihan, sagutin mo yun ng tama para magkontento yung mga tao. Dahil ang dali lang naman yan. Kung may kapangyarihan nga, ikaw yung lahat doon sa sinit ng investigador, mapa-attorney man o sino, itwist lang yung mind nila na para yung tanong nila, kumbaga, hindi makapagtatanong ng mahirap mo sagutin o kaya mawala sa isip nila yung mga tanong na yan dahil power ng God ang kumukontrol sa utak nila. At saka ipapanalo ka ng Diyos dahil ikaw yung sugo ng Diyos. Ba't mo kailangan makipagtalo doon sa mga tao? Huwag mong pansinin yung mga tao. Pansinin mo ngayon, kumbaga, yung investigasyon ngayon para maililinaw mo doon sa mga tao na hindi totoo yun. Para yung sarili mo masisib. Hindi mahihiya, hindi pati yung mga supporter mo. Kasi kung para rin sa akin, hindi maganda yung ginagawa mo doon sa mga tao. Panluloko yan. So kaya ngayon, dumating na talaga ang panahon na iyo. Hindi lahat pista tayo Kahit gaano ka pa kayaman, kasi may Diyos talaga na mag-aasikaso rin para bumagsak yung kayamanan mo, lalo na kung yung kayamanan mo galing doon sa mga kasinungalingan mo. Hindi. Yung Diyos rin ang mag-asikaso sa iyo para bumalik ka doon sa totoong mong pagkatao. Kasi may Diyos di ba? So, yun yung topic natin doon sa
kanya. So ngayon, yung kasunod na ano natin, yung gobyerno ng Pilipinas, di ba? Mapag-usapan na naman natin yan. Alam nyo, yung mga nakaraang administrasyon at saka yung sa kasalukuyan, parehas yan eh. Binubuto ng taong bayan, binuto ng taong Pilipino. Ginugusto nila yan. Kaya nga yan nanalo. Kung isipin mo, yung panalo ni Duterte dati at saka panalo ni Presidente Marcos ngayon, isipin mo rough estimating natin, pero totoo yun, nangyayari talaga yun dati. Malaki naman tayo, sariwa pa. Mas malaking impluensya ang panalo ni Duterte kaysa kay Bongbong Marcos ngayon. Ngayon, nasa ano lang yun, kumbaga, nasuportahan lang si Marcos. Pero yung sa kay Duterte, hindi niya kailangan ng suporta eh. Si Ramos nga na nagpiling support si Ramos kay, kay Duterte. Sinabi ni Duterte, hindi ko kailangan yung wag ako. Sabihin patuloy na nanalo ako dahil sa'yo, di ba? Na ano ninyo yon? Kaya yon. Si Duterte nung tumakbo pagka-presidente, walang pinangako yon. Walang pinangako sa tao na bababa ang bigas, bababa ang bilihin. Ang pinangako ni Duterte, sugpuin niya ang droga sa loob ng mas maagang panahon. Pero walang ibang roon. Kumbaga, puro mga tarantado yung mission niya. Kasi kapag yung tarantado sa Pilipinas na sugpo ni Presidente Duterte, hihina yung korupsyon at saka matitigil. Pati yung illegal na droga. Pati yung mga katarantaduhan doon sa pamumuno ng panggobyerno sa Pilipinas. Diba? Yun yung pangako ni Duterte. Kaya ang nangyari noon, nung naupo siya, nagsurindiran yung mga adik, tapos nagtukhang naman yung na implementing yung tukhang na na decision doon sa kaya maraming namatay, di ba? Totoo naman yun. Kaya pag-usapan natin dito sa maraming namatay. Kaya nga maraming namatay yon dahil pinili, kumbaga, nahabulin natin yung mga adik, mga pero hindi naman talaga sinasabi na patayin yon, pinasurinder lang. Ang isang problema lang, ayon sa order ni Presidente Duterte, tukhang. Yung tukhang na yon, ilinaw lang natin, tuk-tuk hangyo, katukin at saka kausapin ang mga tao na tumigil na kayo sa bisyo ninyo. Hindi maganda. Adik, dito lang ganyan, gumagamit. So ngayon, na-implementing yung tukhang na yon doon sa Pilipinas, pero ang nangyari, nasabayan ito ng hindi magandang sistema. Bigyan ko kayo ng pinakasample nito. Yung matutukhang doon, yung mga adik, siyempre ang adik, may pinagkukunan yan, yung poser. Ngayon, yung poser, kilala yung adik. Yung poser din, kilala yung sources. Diba? Kasi ang sources yun, connected lang naman yun doon sa pinuno hanggang doon sa factory. So yun, unang-una, sa totoo lang, hindi naman lahat yung mga pulis. Pero andyan talaga. Hindi pwede umilag yung mga pulis kasi hindi naman kayo lahat. Pero andyan talaga sa inyo, sa mga pulis. Pulis ang nagprotektor ng droga doon sa mga nagtitinda. At saka pulis yung ibang kasabwat doon sa illegal na droga. Pulis yung mga kasabwat pagdating sa negosyo ng droga. Tingnan mo si Albayalde, di ba? Kaya nga natanggal yun doon sa pisto. Dahil namataan pala na siya pala kumbaga yung protector. Siya yung may ng negosyo. Tapos halos si Albayalde, gusto pa niyang patayin yung isang pulis kasi ipapakita niya doon na kung magdisiplina sa pulis, akala mo talaga napaka-hit na hit sa droga, sa usaping droga. Parang gusto niyang lamunin yung tao kung mayroon talagang ganong uri ng makikitaan niya. Pero plantation pala yan. Kasalungat na pinapakita niya doon sa mata ng tao, hit siya sa droga, pero negosyo niya pala yung droga. Kaya nga natanggal siya doon sa pagka hippie niya, di ba? Chief of Police. Ngayon, ito ang nangyari ngayon. Dahil mismo ang gobyerno sa Pilipinas, yun yung mga pulis, yun mismo ang sumisira ng batas, yun ang numero unong disiplinahin ng gobyerno rin. Yung gobyerno ang nagtayo ng batas, pero gobyerno rin ang sumusuway ng batas. Alam mo kung anong sinusuway na batas ng ordinaryong mga tao, sa totoo lang? Ganito lang yun. Pinagbabawal ng gobyerno yung ganyan.
yung mga corruption at saka ano. Ang ordinaryong tao, napakasimpleng kasalanan. Nandurukot lang, nagtitinda sa bangkita, nag-ano doon sa mga maliit na ano, yun yung hinuhuli. Mga motorcycle, mga sasakyan, inaabangan kasi ginagawang gatasan ng gobyerno. Katulad yung mga pulis na silang pang gobyerno sa Pilipinas, mga LTO. Bukas isyuhan natin ng LTO ha, umanda kayo. Naalala ko LTO, may problema tayo. Yung pagpaano ninyo ng picture, na bakit yung picture mayroon pa rin picture, pero itabi muna natin yan. Pero handa kayo ha. Kasi hindi ako matatakot dahil wala akong inano ayon sa nakita ng tao, ayon sa nakita ng ordinaryong mata, kasi parehas tayo may mata nagdiscovery sa inyo. Lalo na sa mga panggobyerno, mga ano, favorito ko talaga to eh. Kasi ito talaga yung prone doon sa mga problema. Ito yung prone doon sa mga nagtitik ng advantage doon kumbaga sa mga chance na habang sila andyan sa pwesto. Kaya kinakana nila. Kasi kapag wala na sila sa pwesto, wala na silang power dyan. Iba na naman. Kaya palitan lang, rotation lang. O tingnan mo, balik tayo. Si Duterte pinili ng taong Pilipino para mamumuno. Malakas ang impluensya nung nanalo si Duterte. Strong kumbaga yung winning niya. Hindi siya weak na pagka-winning. Tapos pangalawa, ngayon, nung ini-implementing yung tukhang, sa gusto ni Duterte na yung mga ano lang ang anuhin, pero ang dumami kasi ang patayan na yan, alam nyo kung bakit. Yung pulis kasi na connected doon sa user at saka sa poser, kilala siya ng poser at saka user. Ngayon, kailangan ng pulis maunahan pagpatay yung bata niya. Kasi kung yung bata pa mahuli, kung yung bata niya mahuli ng ibang pulis, kakanta yung bata na siya yung amo ko, maging yung pulis may kaso na rin, may problema. Siya na rin ang matukhang. O di ang nangyayari ngayon doon, ginagapang ng pulis yung mga bata niya na maaring makapagturo sa kanya dahil kilala yung pangalan niya ng yung mga bata na yon, may turo siya, iniiwasan niya, hindi ka na makapagturo, itumba na kita. Di ba? Totoo yun. Sabihin niyo ako mali kung hindi totoo yun. Yun ang isang problema doon sa Pilipinas. Hindi si Duterte ang pumatay ng mga pulis o ang ng mga kuan adik, ang mga pulis. May order doon ni Presidente Duterte, dumami na, hindi sa kanya yung iba. Pero ngayon, ano ang problema ngayon? Ito ngayon ang hinaharap ni Presidente Duterte na problema sa Pilipinas. Hinaharap niya yung problema na yon dahil pinapasok nilang ICC sa Pilipinas para imbestigahan yung mga ganyang previous na ginawa na wrongdoing kumbaga ng nagdaang presidente. So ngayon, binalikan nila yung problema doon sa ganyang usapin. Tapos ito ang pinakaano natin. Ang maraming tao, gustong-gusto si Presidente Duterte. Landslide nga, yung panalo. Hanggang ngayon, si Duterte pa rin yung gusto nila. Ngayon, itong kalaban sa politiko, bilang lang sa daliri. Kasi, ilan lang naman yung tumatakbo pagka-presidente. Tapos yung pababa, mga congressman. Tapos yung mga party list. Bilang lang. Pero, marami ang bilang ng ordinaryong tao tulad natin. Marami ang bilang ng botante, ng mga natural na mga tao. Gustong-gusto si Presidente Duterte. Ilan nang nagreklamo sa ICC? Sila ni Trillanes o kaya yung mga ano sa politiko, kalaban sa politiko, sila ni Romualdez, mga Marcos, mga ano, yung kalaban nila sa, kasi bangga-bangga yan kung sino yung medyo magtayap. Ang nangyayari ngayon, nagkaroon kumbaga ng personal na interes ang bawat team, ang bawat grupo. Pwedeng sabihin natin, di ba? Kahit kayo, may isip naman kayo. Pwedeng sabihin natin na ang kabilang partida, titingnan niya yung sa sunod na mga panahon kung sino yung medyo may laban pagdating doon sa pagbalik ng eleksyon. Si Duterte pa rin, may laban, tatakbong presidente. Ang nangyari ngayon, yung kasalukuyang presidente, o kaya yung mga ibang tao dito na involved dito sa ganitong ano, ayon sa pananaw ko, iwan ko kung ano sa pananaw niyo. Pero yun talaga yung na-observe ko. Bago dumating yung panahon ng ano, pipilayan na tong isa. Kumbaga, pipilayan na tong maring lumalaban para pagdating sa labanan, wala nang laban kasi pilay na eh. Siraan ng siraan para magiging bad image doon sa tao, sa taong Pilipino. Pero tingnan mo,
kung papaano ngayon, ilan ang nagreklamo ngayon, ha? Count of the fingers lang. Sila Trillanes at saka yung mga opisyal dyan. Yun ang nagrereklamo. Pero bakit kayo mga ICC, International Criminal Court, pinapakinggan ninyo yung ilang reklamo na hindi man lang ninyo iniisip na yung nagrereklamo dyan, kalaban yan sa politiko. Sa kanilang kanilang career nila na ganito sila. Habulan kasi yan eh. Hindi ninyo iniisip na kalaban yan sa politiko, gagawin talaga nila yung paninira para mag-standing palagi yung nakapisto. Kasi yan, diskartihan yan kumbaga sa nila. May yan, may sistema yan kung paano manatili, di ba? Ganyan. Pila yan para walang laban. Pero kayong ICC, kahit gusto ko ito ipasa ninyo sa ICC, ipasa ninyo doon sa mataas, sa Senate, sa kanila ni Rapi Tulfo, sa lahat ng dyan, sa panggobyerno sa Pilipinas. Kasi kung busis sila kumbaga ng opisina, busis sila ng departamento, busis tayo ng ordinaryong tao. Tayo yung magkumpronta sa kanila na bakit ganito kayo? Bakit hindi ninyo kami pinapakinggan? Kami ang ordinaryo. Kung kayo may isang departamento, kami rin may isa kaming departamento para sa mga ordinaryong tao. Isa kaming ganito, busis na may magparating sa inyo. So ngayon, pinapakinggan nila yung sa kay Trillanes reklamo, pero yung kabuuan ng tao, ng mamayang tao, hindi ninyo pinapakinggan. Ibig sabihin ang mangyayari ngayon, dahil pinakinggan ninyo ang nagreklamo, iilan lang, kasi yun ang nagreklamo, na si Duterte hulihin through ICC. Ipa-aresto doon sa ICC, pero hindi ninyo pinapakinggan yung maraming tao na dapat majority, marami dapat ang pakinggan. Ang pinapakinggan ninyo, iilan lang, tapos kalaban yun. Diba? Hoy ICC, sarap itusok itong makinig kayo. Iisipin ninyong mabuti, huwag kayo padalos-dalos. Dahil ayon sa desisyon ninyo, na pagpapaniwala doon sa kanila, maaaring maapektuhan ang bawat Pilipino sa maling desisyon ninyo, na kayo maniniwala doon sa mga ilang tao na nagsasabi sa inyo na hindi naman yun talaga yung boses ng karamihan. Boses yan kumbaga ng ilan mga tao na nagiging kalaban sa politiko. Maaring makapabrikit ng ganon, di ba? So yun ang ibig kong sabihin. Mag-isip kayo mga ICC, International Criminal Court, at saka dapat, kung tutusin, wala kayong karapatang pumapasok dito sa bansang Pilipinas dahil dayuhan kayo. Hindi ninyo alam ang usapin, hindi ninyo alam ang feelings ng bawat Pilipino. Kayo, ang narinig ninyo, yung kasalukuyan na nagsasabi sa inyo, pero hindi ninyo feel yung pinagdaanan previously hanggat sa ngayon kung anong naramdaman ng bawat Pilipino, ng mga taong bayan sa Pilipinas. Kaya sila ganito sila magrereklamo. Ngayon kayo, nakinig kaagad kayo sa ilan na hindi sila umabot sa kahirapan. Personal interest yung sila. Samantala yung sa Pilipino, gutom mga butin. Kaya, choice ng Pilipino, hindi yung choice ng ilang tao sa gobyerno na magpapasok ng Dapat magsabi kayo doon sa mga tao na, oy, Pilipino, ordinary yung mga tao. Ipakalat natin itong sulat na to, hindi yung People's Initiative. Ipakalat natin sulat na to kung kayo papayag ba kayo na papasukin natin ang ICC dito sa Pilipinas kung majority na high grade kumbaga yung voters ng desisyon ng mga ordinaryong tao, Pilipino, mamayan. So yun, ibig sabihin pwede yun. Kasi nagustuhan ng karamihan. Pwede natin si Duterte ipapahuli. Pero kapag hindi, kagustuhan lang ninyo, hindi, wala, binabastos ninyo, tinitrespassing ninyo ang mga mababang uri ng tao, katulad sa amin. Kasi wala kaming sapat kumbaga na kakayahan para pigilan ng ICC. Kasi hindi kami pakinggan eh. Ngayon, kayo ang nasa gobyerno, kung ang ordinaryong mga tao pipigil, salubungin niya ng mga pulis eh. Kasi ang mga pulis rin, na mga tanga-tanga, naniniwala doon sa order kumbaga ng kasalukuyang gobyerno. Dahil, yun ang trabaho nila, yun ang duty nila, yun ang responsibility nila, gampanan ng duty nila. Pero hindi na ninyo iniisip ang taong bayan na apektado na. Yun ang katotohanan. Kaya ito ang nangyayari ngayon. Papasukin ng ICC sa Pilipinas, ibigay doon sa mga dayuhan ng desisyon para kunyari hindi halata.
na may nagmamando dito sa loob. May kasabwat dito sa loob. Yun ang totoo. Ibig sabihin, hindi na natatapos ang problema. Pilipino ang pinapahirapan. Dapat kayo, andyan kayo sa pwesto, sa panggobyerno, magsiserve kayo bilang Pilipino, pagmamahal doon sa kapwa, pagmamahal doon sa bayan, pagmamahal doon sa mamamayan. Hindi yung personal interest ninyo ang ipapairal ninyo para magiging manatili kayo sa lahat ng panahon, kayo palagi ang nasa pwesto. Di ba? Isipin nyo yung ibang tao, isipin nyo yung Pilipino. Hindi yung angkinin nyo na lang na para naman kayo lang ang may karapatan mabubuhay sa mundo. Dahil isinilang kayo ng mayaman, kayo na lang kumbaga yung may karapatan na bayaran lahat kumbaga ng problema o bayaran kumbaga lahat ng kagustuhan o bilhin lahat ng desisyon para pumapabor doon sa inyo. Paano naman yung mga mahirap? Kasi ang mahirap, sabihin na lang naman kumbaga ng taong bayan na wag na lang tayong makikialam dyan, wala tayong pira, maghanap na lang tayo ng bigas, maghanap tayo ng kung saan tayo makakain sa araw na to, di ba? Yun na lang yung sasabihin ng mga taong mahirap. Wala nang ibang sasabihin. Kasi hindi na nila kakayanin makipagtabis doon sa inyo. Dahil useless yung oras, spend the time, kumakalam ang sikmura ng mamamayang tao na makipagsagutan pa sa ganyang uri ng usapin na ang tagal magresulta yan. So yan ang ibig kong sabihin. Ngayon, ang nangyayari ngayon, yung gobyerno, ngayon, humahanap na lang kumbaga ng mga problemang dati ng gobyerno. Kasi ang hinaharap ngayon, ang laman palagi ng balita, yung problema na ni Duterte dati, yung pagtukhang dati kasi paristo sa ICC. Yun na lang yung nakapokus doon yung balita. Yun na lang nakatarget doon palagi yung isyo. So ngayon, ibig sabihin, kung itong si Duterte, hanapan ng problema ngayon, na hindi naman dapat, kasi kagustuhan ng karamihan, si Duterte dapat, hindi susundin yung kagustuhan, yung pinili ninyong problema na i-report ninyo doon sa ICC na ganito. Dapat majority tao, ibig sabihin, pass yun, good yun. Ngayon, ang nangyari ngayon, dahil kayo yung may kakayahan, suriin ulit itong sa kay Duterte, hanapin ang kasalanan, hindi yung kabutihan. Di ba? Isang 99 kamabuti na ginagawa ng presidente. 1% lang ang mali. Dito kayo nag-report sa mali, hindi sa mabuti. Na samantala, ang daming ginagawa ni Presidente Duterte. Di ba? Yun ang totoo. Kaya saan kayo ngayon mga panggobyerno? So ibig sabihin, hindi tayo matatapos. Itong gobyerno ngayon, pag sa sunod na naman, iikot na naman yung panggobyerno, yung problema na naman ni Marcos ang hanapin natin. Wala na. Hoy, mga panggobyerno sa Pilipinas, pwede naman. Magtrabaho kayo para sa Pilipino, para sa Pilipinong tao, sa Pilipinas mamamayan, para naman masulba yung problema. Pukusan ninyo yung problema, yung mga bilihin. Pukusan ninyo yung magpalambo tayo kumbaga ng maraming mapagkukunan ng pagkain. I-anuhin natin yung mga agriculture natin. Yun ang palakasin natin kasi yun ang numero 1 ng pangangailangan natin. Huwag muna kayo magpuno ng bulsa ninyo kasi ang nangyayari dyan sa inyo, kung sino yung nasa pwesto, nakipagsamantala habang andyan siya sa pwesto. Kasi kung andyan siya sa pwesto, hindi na babalik sa kanya yung power na yon. Habang nasa power siya, gagawin niya kung saan siya makakuha ng pira. Corruption, kung ano na lang, take advantage sa mga project, sa mga pansamantala, may power. Yun ang ginagawa. Di ba? Kawawa ang taong bayan, kawawa ang taong Pilipino. Ibahin natin. Huwag na kayo maganyan. Parehas tayo mamamatay. Parehas tayo may karapatang mabuhay ng maganda. Ang problema, nasa tuktok kayo. Paano naman kaming nasa baba? Call ko doon sa mga otoridad kumbaga ng Pilipinas. Pakinggan naman sana nila yung sinasabi ng tao. Kasi itong boses ko, ito yung boses ng taong bayan. Ito yung boses ng karamihan na angkop doon sa lahat. Hindi lang sa ilan. Kasi kami, hindi, hangarin namin tumatakbo ng senador, ng pangulo.
hinahangad lang namin mamuhay ng tama at saka pares tayo makakain sa araw-araw at makapag ano tayo ng pamilya natin, survive habang tayo nabubuhay. Hindi yung kayo na lang palagi ang nasa ano, wala na kaming bawi sa inyo. Kaya minsan makapagsabi yung mga mahirap na mga tao na dapat tudasin na lang tayo kumbaga ng tidal wave para maisa tayo dyan sa Pilipinas. Di ba? So yun ang isang ano natin problema. So okay, finish tayo doon sa topic na yon. One more topic uli. Narinig ko doon sa balita, mga sir, mga opisyal ng Pilipinas, senador, presidente, congress, kung ano. Siyempre, rights yan ng tao. Narinig ko yung pulis na nagpatay doon sa, ano ba yon? Doon sa, ano ba yun, sa may bangka, sa dagat. Hindi ko Ngayon, pinalaya daw. Bakit palayain? Hindi ba kayo na ano doon sa buhay na nakitil? Hindi ba ninyo iniisip yon na isang buhay yung nawala? Tapos, simpleng parusa lang ibibigay sa mga pulis? Bakit? Ano ba ito? Palakasan o may padrino dyan sa loob? O ano ba? Yung batas may pabor ba? Ibig sabihin, ibigay natin ang tamang parusa sa bawat isa. Kasi kung sa mahirap, matindi ang parusa ninyo. Kung sa mga may kaya pala, lalo na kung halimbawa yung mga pulis na ano, tapos may koneksyon sa ano, may sistemang gagawin kayo para magiging absuelto. Yung nakapatay na mga pulis, dapat yan, hindi na yan makalabas. Para ang iniingatan kasi natin yan, of course, naintindihan natin. May pamilyang mga pulis. Parang inanuhan kasi natin dyan, yung mga kasunod na maaaring makadisgrasya pa at makabiktima. Kaya, ito nga ang palaging nangyayari dahil sa hindi patas doon na pag-maniobra ng batas sa Pilipinas, nagkakaroon tayo kumbaga ng rebelyon na yung mga tao, nagkakaroon ng protesta, naiirita yung mga tao dahil mayroon silang gustong iparating at ipaglaban na hindi narinig, hindi naintindihan. Ang dapat, patas tayo. Kung yung tao nakakamatay, dapat buhay rin ang ibabayad. Kasi, buhay yung inutang eh. Buhay yung ibabayad. Hindi ko in-overpower yung gobyerno. Kasi, sino ba ako para i-overpower kayo? Pero, hindi na. Nakikita na naman talaga palagi. Ganito na lang ang nangyayari palagi sa bansa natin. Parang, kung sa part ng mayaman ang makukulong at saka sa part ng mahirap ang makukulong, ang layo naman ang diferensya. Nung si Dilima nakulong at saka yung ibang mayaman makulong, iba yung silda. Maganda yung ano, may aircon pa, may TV pa, lahat ng ano andon sa loob ng kwarto niya. Hindi yan tawag ng pagparusa sa tao na nakagawa ng kasalanan. Ano yan? Ang tinatawag yan, nag-migration lang yan ng bahay, lumipat ng tirahan. Yun ang totoo niyan. Bakit kaming mga mahirap? Kaming mga ordinaryong tao, kaming nasa tuktok, kaming nasa baba, kayo nasa tuktok, magkakaiba ang desisyon. Bakit kung sa amin, kung kami makulong, halos maglatag-latag kami sa isang tiles doon sa sahig na akala mo naka-refrigerator na isda, mga karne, mga katay na baboy, nagkadikit. Yung sakit nagkahawa-hawa. Kasi nga, hindi VIP, ganun ba ang treating? Ganun ba ang magiging kasalanan namin? Ang kasalanan ng mga taong nakahiga dyan sa ano, alam mo nyo kung ano? Sa totoo lang, ang ibang kasalanan ng mga tao, ng mga mababang ori ng tao, tulad namin, makulong dyan sa kulungan. Ang totoo yan, reasonable yan, ang mga kasalanan namin. Mga reasonable sin yan. Bigyan ko kayo sa Pilipinas, mga gobyerno, kung anong-ano yan. Nakapatay ang isang tao dahilan sa pangapi sa kanya. Kaya niya napatay. Isang case yan. Pero kulong pa rin siya. Di ba? Pero reasonable yan. Kasi dinidipinsa yung sarili niya para hindi siya mamatay. Dahil lang na ayaw niya paratingin yung bala sa kanya o kaya yung itak, inunahan niya. O di patay yung tao. Sa mintiryo yung tao, sa kalaboso siya. So yan. Nakahiga dyan sa ano, pero reasonable. Yung iba,
Nagkaroon ng problema doon sa paggagawa ng mga lupa. Kaya nakulong siya. Kaya nasugod niya yung isa, yung mayaman, tapos pinailan siya ng kaso, kulong siya. Saan siya ngayon nakahiga? Sa kulungan, sa piitan. Madikit ng higaan, pero reasonably ang kasalanan. Di ba? Kasi inagaw yung lupa niya eh. Ang problema lang kasi, hindi natin alam kung paano nagiging dokumento na dahil mayaman yung isa napunta sa kanila. Ang alam niya kasi sa kanila yon. Ang problema, may mga magaling na nagbago ng dokumento, magiging hindi na sa kanya. Kasi mahirap siya eh. Ang pinaglaban niya, amin yan, sa lulo ko yan, sa tatay ko yan. Kaya nakapag-desisyon siya sa sarili niya. Nag-short, as a matter of fact, nag-short ang desisyon niya. O di ba? Reasonably ba rin? Pangatlo, nakapagnakaw. Dahil nakapagnakaw,